device na kayang kontrolin sa cellphone ko yung aking aircon kahit wala ako sa bahay. Subukan natin patayin. Ayun, naka-off na yung aking aircon. So ayan po, nakikita nyo sa cellphone ko, ang pangalan ay aircon. So naka-on siya ngayon. Yan po ay gamit ang device na ito. So ito po ay kahit anong gamitin nyo, kahit anong appliances nyo sa bahay. At ito ay kinabit ko sa aking aircon. So baka marahil ay maraming matawa or magtaka kung bakit ko bubuhayin yung aking aircon kahit walang tao sa bahay. So ito po ay maintindihan ng mga naka-solar off-grid kagaya ko. So meron po kasing mga solar setup na kapag puno na yung battery, yung sobrang harvest ng solar panel ay ibebenta sa Meralco. So sa amin po ng mga naka-off-grid yan, off-grid lang yan, sa battery lang talaga siya umaasa, ay nasasayang po kapag full charge na yung battery namin. So wala nang pupuntahan yung harvest ng solar panel, yung sobra, kundi gamitin na lang para buhayin yung mga appliances sa bahay. So pabor po sa akin dahil ito pong aking solar setup ay nasa loob ng aking kwarto. Hindi po advisable na nasa loob ng kwarto ang solar setup. Nagkataon lamang po na ako ay nasa subdivision, kaya no choice ako, hindi pwede sa labas kasi mababasa. So yun po ang kagandahan dito sa device na nabili ko. Kapag full charge na yung battery ko, bubuhayin ko yung aircon kahit wala ako sa bahay, gamit ang aking cellphone. Ayan, kahit nasa ibang bansa ka ay kaya mong buhayin. So ang maganda pa rin dito sa bahay, meron akong camera, CCTV camera. Makikita ko kung anong nangyayari dito sa bahay. Dito sa loob ng kwarto, sa baba, sa labas, sa parking, sa garahe, ay nakikita ko sa cellphone ko. So lahat po ay digital na tayo ngayon. At ang isa pa pong maganda dito ay pwede na siyang voice command. Halimbawa ay pauwi ka ng bahay at nagdadrive ka ng sasakyan, pwede mong utusan yung cellphone mo na buhayin yung aircon bago ka pa dumating. Or yung mga ilaw. So, depende na lang yan kung saan yung gagamitin. So pagdating mo, buhay na yung aircon, malamig na. Di ba? So, ang akin namang purpose po dito ay kapag puno na yung battery ko, ay sayang naman yung harvest ng solar panel, buhayin na lang yung aircon sa pamamagitan nito. So, ang magandang epekto po nun dito sa aking solar setup, malalamigan yung aking devices. Kagaya ng dalawang MPPT, etong aking inverter, at kasama na lahat ito, pati mga batteries, ay lalamig siya. So, may iwasan po na mag-overheat yung aking solar setup. So, dati po ang nangyayari, kapag full charge na, kasi pagdating ng alas 12, alam ko na full charge na yung mga batteries ko. So, umuwi ako dito para buhayin yung electric fan at itutok dito sa aking solar setup. So, ngayon na hindi ko na kailangan gawin yun dahil nakokontrol ko na siya dito sa cellphone. Ayan. Bubuhayin ko lang yung aircon, ay lalamig na itong kwarto. At magkakaroon ng cooling system yung aking solar setup. So, napakaganda po nito. At ang isa pa pong magandang paggamitan nito ay yung plancha. Pati-check mo kung nabunot mo nga ba yung plancha. So, hindi mo na kailangan bumalik sa bahay para alamin kung nabunot ba ng asawa mo yung plancha. Kontrolin mo na lang sa cellphone, i-off mo na lang. Ayan, nag-work na po siya kay Alexa para sa voice command at saka Google Assistant. Pero meron din yung Tuya, yung smart app na to. Meron po itong voice command na rin. So, hindi ko lang siya ginagamit kasi para sa akin mas madali na on off lang siya. So, ang maganda dito ay may manual na rin siya. So, wala na yung device kasi nakasaksak na. Ipakikita ko sa inyo mamaya. Smart plug lang po ito. Ayan. At may manual siya. Dito nyo na lang po basahin kung paano siya i-install at kung paano siya i-connect sa cellphone. At kakailanganin nyo po dito ng Wi-Fi. Dapat may Wi-Fi kayo sa bahay. Doon nyo po kasi yan i-connect para makontrol nyo sa cellphone nyo. So, sa mga nagtatanong, yan po ay smart plug lang. Para siyang adapter. Basta ganito siya, ito. Yung parang adapter ng ating charger ng laptops, gano'n. Meron siyang button. Ipakikita ko na lang ng malapitan para mas madali. So, bali, ayan yung aircon ko. Dito nakasaksak. At ginamit ko diyan sa aking smart plug. Ayan. Meron naman yung button na on and off. So, hindi mo na kailangan niyang i-on and off dyan dahil nga nakokontrol mo naman sa cellphone mo. So, ang gagawin mo umpisa, isasaksak mo yan dyan, tapos bubuhayin mo yung aircon mo. Tapos, wag mo na siyang papatayin gamit yung remote ng aircon mo. At ang magiging remote mo na ay ito. So, pag turn on mo dito sa iyong cellphone ay magte-turn on na yan. Hindi na kailangan ng remote control. So, sa cellphone na. Ayan, ipakikita ko naman sa inyo. Ayan, so bali yan po yung aking aircon na 0.5 dito sa kwarto. At ito yung aking phone na ginagamit para dyan. So, ayan, pinangalanan ko na siya ng aircon. Makikita nyo sa taas. May timer na rin siya. So, hindi mo na kailangan gumising para patayin yung aircon mo kasi may timer naman dito. At ang isa pang maganda ay makikita mo yung usage ng iyong aircon. Ayan, kung makikita ninyo. Sa taas ay 2.95 kWh. So, yan yung nagamit ko na ngayong araw. So, yan kasi ikinabit ko lamang kagabi.
At ang kabuuang total ay 4.56 kWh na yung nagagamit ko mula kagabi. Tapos, ayun yung amperahe. Current MA ay 2.4 ampere. Ayan. Tapos yung power niya ay 550 watts. Yan po yung power ng aking aircon ngayon. At yung voltage naman ng aking inverter ay ang 227.4 volts. So, sinet ko kasi yung inverter ko na 230 volts para hindi siya kapusin sa mga malalaking appliances ko tulad ng aircon na mga demotor. Yung mga refrigerator at freezer na may motor compressor. So, importante po yung voltage ay hindi mababa. Tapos, ayan na nga yung total kilowatt hour na nagamit ko ngayong July. Ayan. At dahil nga full charge na yung battery ng aking solar setup ay ginagamit ko na tong aircon. Sa totoo lang ay bago ako dumating kanina dito sa bahay ay binuhay ko na to. So, pagdating ko malamig na yung kwarto at may cooling system yung aking solar setup. Ayan po nakikita nyo na buhay yung aking aircon. Yan yung compressor, yung kulay green. Ito namang orange ay power lang yan. So, means may power. At minsan kasi ay namamatay yung compressor kapag malamig na yung room. So, mamamatay yung kulay green. Pero mananatiling naka-on yung orange kasi nga ayan yung power ng aking aircon. So, ngayon, subukan natin patayin. Ayun, naka-off na yung aking aircon. At pag tinignan nyo dito sa electric, ayan, walang power. So, subukan po ulit natin buhayin. Ayan, i-on po natin ulit yung ating aircon. Ayun. O, diba? Kahit po nasaan kayo ay kaya nyong buhayin at patayin yung inyong aircon or kahit anong appliances yung gamitin nyo dito. So, kahit nasa ibang bansa kayo, basta kayo ay may data, may wifi sa cellphone nyo, ay makakontrol nyo na i-off and on yung appliances na gusto nyo dun sa inyong bahay. So, ayun po, nasolusyonan ko na yung matagal ko ng problema kasi umuwi pa ako dito sa bahay para i-open yung aking aircon at electric fan para malamigan yung system ko. So, yan kasi ay dapat nasa outdoor talaga. So, nangyari lamang po na nandito ako sa subdivision kaya hindi siya pwedeng ilagay sa labas. Pwedeng maulanan at pwedeng magalaw ng bata kapag nasa labas. So, sa mga interesado po at gustong magkaroon nito, ilalagay ko po dyan sa comment section yung link kung saan nyo po mabibili ang device na ito. Madali lang po itong i-set up basta may wifi kayo at may cellphone kayo. At sana po ay may natutunan kayo sa video na ito kahit paano. At kung meron po, pwede po bang pakishare para malaman din po ng iba. Maraming salamat po!